Magandang gabi po. Namatay kagabi si Lolong, ang pinakamalaking nahuling buhaya sa buong mundo. Inaalam pa rin ang sanhi ng pagkamatay ng dambuhalang buhaya. Kung inyo pong matatandaan, naging sikat at dinayo si Lolong ng mga turista sa Bunawan, Agusan del Sur. Si Lolong ay nahuli sa Agusan Marsh noong taong 2011. Yun ay matapos siyang huntingin sa hinalang ng biktima siya ng isang bata at ng isang magsasaka. Mula sa Agusan del Sur, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve. Mel, Mike, andito nga tayo sa loob mismo ng Bunawan Eco Park and Research Center kung saan nakapreserve pa rin itong tinaguriang world's largest saltwater crocodile na si Lolong matapos nga itong mamatay kagabi. Inaantabayanan na lang natin, Mel, Mike, yung pagsisimula ng necropsy na siyang tutukoy sa kung ano yung tunay na sanhi ng pagkamatay nito. Matatandaan na taong 2011 nang mahuli itong si Lolong matapos umunong makakain ng isang bata at isang magsasaka. Binalutan ng asul na telon sa kanilagyan ng yelo at ipa ang katawan ni Lolo. Kinailangan daw itong gawin para pabagalin ang decomposition stage at maging sariwa pa ang lamang loob. Ito raw kasi ang makakapagsabi kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng buhaya. I-inspect mo lang ang overall body niya, kuhanan ng mga sukat, tingnan kung anong pang mga abnormalities, and then saka buksan. Then from there, piece by piece, then system per system or organ per organ, i-check yung kung meron bang kakaiba. Linggo ng umaga ng kakitaan ng kakaibang kilos ang buhaya. Mahina raw ito at halos di gumagalaw. Paminsan-minsan kumakawag daw ang buntot pero pasado alas 7 kagabi, sumara ang mga mata ng buhaya hanggang sa mapunan nilang wala ng hangin lumalabas sa ilong nito. 8:12 ng gabi, ipirinok lamang patay ang pinakamalaking buhayang nahuli sa mundo. Wala naman daw nagbago sa dieta ng buhaya. Karne ng baka, baboy at manok lang daw ang pinakain. Pero napuna raw nila ang kawalan nito ng gana sa pagkain. Historically, yung nakaraang mga linggo, may ano na siya na hindi kumain. Pero normally kasi ang mga buhaya, pag medyo mababa ang temperatura ng panahon, below doon sa kanilang comfort zone, medyo hindi gaano sila active. So, hindi naman nakakapagtaka ng minsan ng buhaya hindi agad kumakain. Aminado mga tagapangalaga ni Lolong, malayo ang sitwasyon nito sa kulungan sa natural habitat. Pero sa mahigit 1 taon at 5 buwan nito under captivity, masasabing nakapag-adapt na raw ang buhaya. Magyang ilang mga umasa sa kabuhayan sa pagtitinda sa loob ng Eco Park, labis ding ikinalungkot ang pagkamatay ng bidang atraksyon na dinarayo ng mga turista. Talagang masakit talaga. Kanina, hindi ako na hindi kami makapag-isip ng maayos. Siyempre, nakakalungkot, sir. Kasi si Lolong, malaking naitulong sa amin. At saka napamahal na rin ninyo. Talaga, napamahal na sa amin si Lolong. Parang kapuso na namin si Lolong. September ng 2011 nang mahuli sa Agusan Marsh si Lolong sa Barangay Nueva Era, Bunawan, Agusan del Sur. May haba itong 20.24 feet at bigat na 1,075 kilos. Kaya tinaguri ang largest crocodile in captivity ng Guinness World Record kung saan tinalo ni Lolong ang buhayang si Cassius Clay ng Australia na may sukat na 17.97 feet. Dahil nga sa laki ay naging atraksyon si Lolong sa Bunawan Eco Park and Research Center kung saan siya ikinulong. Pero 1 buwan din ang lumipas bago siya kumain dahil naninibago raw marahil sa kanyang kapaligiran. Binalak ding ilipat si Lolong sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City pero di natuloy dahil tinutulan ito ng mga taga-Bunawan. At dahil nga sa kasikatan nitong si Lolong ay ginawan pa siya ng replika sa isang mall sa Pasay City. Mel, May, katatapos-tapos pa lamang ng isinagawang pagdarasal ng isang Christian church dito sa loob ng kulungan mismo ni Lolong bilang pasasalamat at pagdarasal na nga rin daw doon sa nagawa niyang kabutihan, hindi lamang sa turismo kundi sa kabuhayan ng marami sa mga taga rito. Kung ang lokal na pamahalaan nga raw, Mel, May, kang masusunod, ang gusto nila ay buo na ma-preserve itong si Lolong. Ibig sabihin, lalagyan lamang ng stuffing itong mismong matitirang balat nitong si Lolong. Pero kung ano raw ang irerekomenda ng mga eksperto ay siya raw nilang susundin. Marahil daw meron pang mas malaki o mas matandang buhaya na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli. Mel, Mike? Sa mga katwed, wala pang talagang final, ika nga, na usapan kung ano ang gagawin dyan sa labi ni Lolong sa puntong ito. Steve? Tama ka dyan, Mike. Dalawa kasi yung pinag-aaralan nila. Posibleng magkaroon ng stuffing na tinatawag o lalagyan ng bulak yung mismong loob. Tatanggalin yung laman doon sa mismong balat nitong si Lolong at lalagyan ng stuffing o di naman kaya ihiwalay yung kanyang buto at ilalatag naman yung kanyang mismong balat, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.